Yon, welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV mo. Yun ang sa wakas, Pride Henry Teves. Inaresto na nga ito mga kababayan ha. Dahil nga sa kasong terorismo. Yun ang matagal-tagal rin tayong walang balita sa dating gobernador na ito, nakapatid ni dating Congressman Arne Teves, nakasalukuyang nakakulong sa Timor-Leste. Ito na ngayon, inaaresto na nga ito, at mayroon na siyang mga mugshot mga kababayan, at ang pugi ang pugi ni ni Pride Henry Teves, yung mga anak yung pag ganon, kaso nga lang may mga letra nang nakalagay sa kanyang harapan. Ibig sabihin mga kababayan, ikukulong na itong si Pride Henry Teves. Di ko lang alam mga kababayan kung may piyansa ito, pero mabigat-bigat itong kaso na ito dahil terorismo ito. Ito nga yung sinasabi nila na membro ito ng isa sa mga leader ng Teves terrorist group. Napakaraming armas nito na nahukay doon sa kaniyang pagmamay-ari na compound. Ay sinasabi nila na tanim armas daw yun. Mayroon bang tanim armas na nasa 10 talampakan ang lalim? Ginamitan pa ng backhoe para talaga mahukay doon sa ilalim, kung saan tinatago ngayong napakaraming barel. O sabihin natin yung nasa bahay ni Arne Teves, planted yun. Pero yung nasa ilalim ng lupa, planted ba yun? Paano tinanim ng mga kapulisan, ng mga otoridad, yung ganun kalalim, 10 talampakan, tapos may mga pera pa yata nakukuha doon sa kanyang pagmamayari na HDG compound mga kababayan. Medyo matagal na rin na wala na tayong balita nitong si Pride Henry Teves. Hindi na kasi natin nasubaybayan din yung kanyang programa sa kanyang radio station doon sa may Dumaguete. Lagi kasi itong nagla-live din sa kanyang pinupuntahan na isang radio station dyan. Pero sa ngayon nga, ito nga ay siguro sa ngayon nakakulong na ito. Hindi ko masyadong na-update ito Hindi ko masyadong na-update kung nakakulong na ba ito ngayong si Pride Henry Teves. Pero sa tingin ko nakakulong na ito dahil nga may mga mugshot na ito na nagpapatunay na na-aristo o ina-aristo na nila itong si Pride Henry Teves. Yun ang wag na nating patagalin. Ito yung panayam kay Mayor Janice Digamo. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Inaresto na po itong si former governor. Ano ba nangyari? Kayo rin po ba nag-file ng case against him po ba, Mayor? Yung anti-terrorism, yung terrorism case po, Opo. Terrorism financing is a case Opo. filed by the government Yun. to Henry Teves et al. Oho. So, it's a government case po yan. Oho. Ang role naman po namin dito, witness po kami. Oho. Ano hong inyo pong kaalaman na bakit nga ba may kaugnayan po siya sa ganito pong paglabag sa ating pong batas na tungkol sa terorismo po, Mayor? Kung titignan mo, sir, yung mga nangyari kay Governor, along with the others who were murdered with him, and the other deaths, nung earlier deaths, yung mga pagpatay kay former board member Miguel Dungog at nung iba pa, hindi yan kayang gawin ng isang tao lang. There's a group behind carrying out these terroristic acts. Kaya naniniwala po talaga kami. Naniniwala ako. In fact, my husband have on video his very words na yung threat niya galing talaga sa magkapatid na Henry at Arne Teves po. Ayun. So talagang ang inyo pong teorya talaga na lahat na nangyari pong patayan po dyan ay emanated from the Teveses. Parang ganun po ba, Mayor? Yes, totoo po yan. Oho. Kaya nga po, hindi ko nakakalimutan hanggang ngayon na 2 times kaming nag-request dati ng Senate inquiry when the governor was still alive, kasi nakikita na namin the magnitude of the terroristic acts happening in our province. Pag walang ginawa dito, baka talagang madidisgrasya si Ruel. Yun nga lang, napagbigyan kami sa Senate inquiry, noon nang patay na talaga siya. Pero why would a government official ask or request the presence of a body like the Senate to hear him out kung hindi yan isang maliit, kung hindi yan isang malaking bagay? If that is something small and the police and the peacekeeping agency of the province can
handle it, hindi na kami magre-request dati pa nung nabubuhay siya na magkaroon ng Senate hearing. Okay. Kaya kami nafe-feel, alam namin po, we know what's happening, we know who participated. Hindi nawawala talaga sa equation si Henry Teves. In fact, hindi pa rin po ako sumusuko hanggang ngayon na Henry has something to do with the murder of my husband. Oho. So ngayon po ang dalawang Teveses ay nasa kamay na ho ng ating pong otoridad. Ano ho nangyari ngayon po sa inyong pong probinsya? Is it peaceful already, ma'am? When my husband died, the national government is really taking extra care of our peace and order here. Nakatutok yung government. Kaya masasabi po talaga namin na na-enjoy na rin namin yung peace and quiet dito sa Negros. Pero hindi po yun kompleto. Kasi ang totoong peace and order will only come if the perpetrators, the terrorists, this group of people who caused so much terrorism acts in this part of the country will all be in jail. Kaya hindi pa po natatapos ang laban. Oho, dahil lilitisin pa rin po itong kaso nila, ma'am, no? Yes. At saka bailable po. Bailable. Ang terrorism financing. Kaya nga po, sir, since tumawag po kayo sa amin, we are really eyeing and hoping na yung kaso na illegal possession of firearms and explosives, marami na po kaming pinagtanungan, prosecutors from the DOJ, friends na mga lawyer, naghihintay at nagtataka sila bakit hindi pa po yun na-file. And we are waiting and trying to be patient na sana ma-file. Sana po, Sir Alex, ma-interview nyo rin yung mga kinauukulan, the right agencies, na there is a need to file po. Kasi kung po pwede lang sana na private prosecutor ang magha-handle nun, ang tagal nang pina-file namin yan. At ano hong inyo pong hinala po, Mayor, kung bakit it took it so long, hindi po to na umuusad itong kasong to? Ayoko namang maghinala. I would like to give everyone the benefit of the doubt na merong mga tao din po kasi na gusto muna nila na may mangyari muna sa kaso na naunang i-file. That is also a reasonable explanation. Pero sa tingin ko din po, time is of the essence. Habang tumatagal kasi yung panahon na hindi na ifa-file, magiging marami ring mangyayaring maiiba. No? Katulad din po ng sinasabi natin, time heals all wounds. If it starts to heal, baka biglang magiging mawala yung warmth and ardent desire to really finish the case. Yun lang po yung wala akong pinagdududahan, pero yun yung hinanakit ko po na kasi ito sana this arrest could have been a non-bailable offense had the one being filed was the illegal possession of firearms and explosive, and we are really hoping that eventually it will be filed. Okay. Sa pag-aresto naman po kay former Congressman Teves, ang nagtatanong rin ho ba kayo, bakit hindi pa rin po maibabalik ko dito sa bansa ito pong si Congressman Teves? Parang meron naman silang sinasabi na timeline na hinihintay natin na maglalabas din sila ng desisyon. Ako din po, I'm trying to be patient because naiintindihan ko rin na government is also really helping us. Pero yun nga po, pareho po tayo ng nasa isip na dapat dito kasi talaga dilitisin. Yes. Dito siya sa Pilipinas may problema, so dito siya humarap. However, they said Timor-Leste has a different process when it comes to making a decision on whether or not to extradite him. So, yun pa rin. We are patient. Government is submitting all requirements, all yung mga evidence to support our claim na dapat pinapauwi siya. At confident naman ang government. Sana po talaga the confidence of the government will also resonate with a positive response from the Timor-Leste justice system po. Okay. And lastly siguro po, Mayor, dahil nga ho, 2025 is fast approaching. Malapit na pong magiging susunod na halalan para sa mga local officials. Ano hong plano ninyo, ma'am? Kayo po ba itatakbong gobernador? We are in the process of discussing among different political parties who decided to unite. So ako naman po,
hindi naman necessarily governor talaga because we also know that the equity to the incumbent, no? Pero tinitingnan rin namin na dapat yung usapan tama po. Yung talagang meron rin kaming mga fear na I will be a useless congresswoman if I will pursue congressional seat if the governor naman is another Teves. Yeah. So parang meron kaming mga angles na tinitignan po. And we are hoping na kami naman dito sa Negros, I can honestly say even if we come from different political parties because ever since, siguro 4 or 5 elections already that have passed, we come from different political background. Yeah. Nag-aaway lang yan, bibig lang sa eleksyon. Pero itong dalawang ito, the Teveses, Arnie and Henry, they are a different kind. Talagang mamamatay ka sa mga taong yan. Kaya tama lang talaga na i-pursue yung kaso. Dahil yan lang yung paraan na magiging peaceful kami if both of them, along with their other terrorist groups and members, will be locked up in jail for the rest of their lives. Okay. Well, Yun ang ibig sabihin ay hindi pa rin pala ito nakakulong itong si Pride Henry Teves dahil may piyansa naman itong kaso pala ni kaso nitong si Pride Henry Teves, itong terorismo. Meron naman pala pwede pala magpiyansa ito, ibig sabihin malaya na naman ito. Hindi pa rin ito makukulong mga kababayan. At itong namang si Arnie Teves ay parang wala pa tayong balita kung kailan talaga may balik dito sa ating bansa. Ano kayong gagawin sa mga tao na yan para hindi na maghasik na lagim? Ayun pa nga kay tawag dito kay Mayor Janice Digamo, hindi magiging peaceful ang Negros Oriental hanggat hindi nakakulong itong mga tao na ito. Pero paano makukulong itong mga ito? Ang daming pira ng mga to. Kayang bayaran, kayang paikutin yung batas natin dito sa ating bansa. Dahil pagdating sa pera, pwede mong baliktarin ang desisyon. Kahit na akusado ka na, kahit na nakikita na may kasalanan ka talaga, pwedeng mabaliktad dahil sa pera. Yun na nga, dito lang muna at bago tayo magtatapos, ay mag-shout out muna tayo. Shout out tayo ulit kay Member Jever Religious ng Pulilan, Bulacan. Shout out kay Uli Olaivar. Shout out kay Josefina Peralta. Shout out kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Conrado Matawaran, kay Marimar Mani, kay Igel Isiha, kay Mark Medina. Shout out kay Ariel Israel, kay Bini Beltran at kay Jean Cabrera. Yun ang dito na lang muna. Once again, this is from the TV mo. Ingat ng lahat. God bless bawat isa sa atin.